almusal. Kaya hindi na rin kami natulog pa ni Kuya. Iniligpit na namin yung aming higaan at nagpunta na lang sa kusina upang tumulong. Yun yung unang pagkakataon na may naranasan kaming kakaiba doon sa aming bahay. Pero yun din ang naging pasimula ng mga kakaiba at di may paliwanag na pangyayari. Dahil halos isang araw lang ang pagitan mula nang maganap yun, ay nasundan na kaagad ng kababalagan. Galing kami noon ni Kuya sa paaralan at medyo padilim na. Nang bigla na lang namin maramdaman ang malakas na hangin sa itas ng aming ulo. Nakapatingala kami kapwa ni Kuya, pero wala naman kaming nakita. Kinilabutan talaga kami ng mga oras na iyon. O kaya kami ay napatakbo. Pero naramdaman namin na tila mayroong sumusunod. Kaya sa sobrang takot, nasa itaas pa kami ng burol at ilang metro pang layo ng aming bahay, ay panay na ang aming sigaw para marinig kami ng aming mga magulang upang salubungin. At yun yung pagkakataon na nawala na yung nararamdaman namin sumusunod. Nang kumakain na kami ng hapunan ng gabi rin iyon, ay nakarinig naman kami ng huni. Nagkatinginan kami dahil napabulala si nanay at sinabing aswang umano yan. Kahit probinsya kasi yung sa amin, ay noon pa lang kami nakarinig na magkapatid ng ganang uri ng huni. Nang matatapos na kaming kumain, ay biglang dumating si Kuya Ernie. Marumi ito, kung kaya nagtaka kami. Naunang nagtanong si tatay. Sinabi niya sa amin na nadulas raw siya, kung kaya ganon ang kanyang itsura. Sinabihan siya ni nanay na kumain na, ngunit tumanggi na ito at magpapahinga na umano dahil pagod siya at walang gana. Pero may napansin ako ng mga oras na iyon dahil hindi ko na naririnig pa yung huni na sinasabi ni nanay na huni ng aswang. Kung kaya medyo napaisip ako. Nakiusap ako kanila nanay na kung maaari ay doon na muna ako sa kanilang silid matutulog. Kanila naman ako pinayagan. Kaya hinayaan ko silang dalawa ni Kuya ang matulog doon sa aming kwarto. Iba kasi ang kutob ko at medyo natatakot na ako. Gusto ko rin sanang sabihin iyon kay Kuya pero pumasok na rin kasi ito doon sa kwarto. Kung kaya, nawalan na ako ng pagkakataon na sabihin pa iyon dahil naroon si Kuya Ernie. Mahimbing ako nakatulog ng gabing iyon at lumipas naman ang buong magdamag ng payapa. Pero nung sumunod na araw, ay doon na nangyari ang pinaka-nakakatakot na naranasan ko sa buong buhay ko. Kami lang noon ang naiwan sa bahay at wala kaming pasok sa paaralan. Sumama ang tatay namin sa pangingisda at sa kinabukasan pa makakauwi habang si nanay naman ay may kinuha sa kanyang mga magulang at gagabi na. Nang mga hapon na at papalubog na ang araw ay natigib kami ni Kuya. Papadilim na noon, kung kaya binilisan namin. Pagdating sa bahay ay sinindihan na namin kagad yung aming mga ilawan. Nagsaing na rin si Kuya. Naisipan na ay mag-ihaw na rin ng tuyo upang may makain kami. Nang bigla na lang namin marinig uli yung paghuni na iyon ng aswang. Tinandaan kasi namin ni Kuya yung tunog na iyon nang sabihin ni nanay na huni nga raw iyon ng aswang. Ang lalong ikinatakot pa namin ay yung
ginagawa nitong pagpagaspas na naririnig talaga namin dahil sa lakas. Maging yung pagtunog ng mga dahon ng puno na mahalata mo talagang mayroong dumago na malaking nilalang. Dahil kung yung pagpagaspas nga ng manok ay malakas, yung narinig namin ay mas malakas talagang dihamak. Kaya kinabahan na talaga ako noon ng todo. At yung paguni ng aswang ay tila mas nagiging agresibo pa, na nakakadagdag talaga sa amin ng takot. Sinabi ko kay kuya yung masamang kutob ko. Sinabi ko sa kanya na sa palagay ko ang aswang ay si Kuya Erning. Parang ayaw din maniwala ni kuya pero mabilis kong sinabi ang mga dahilan ko kung bakit ko nasabi iyon habang sinisiguro namin nakasarang mabuti ang dalawang bintana namin at pinto. Sumigaw ako at sinabi ko huwag niyang gawin sa amin iyon, na binanggit ko talaga yung pangalan ni Kuya Erning. Narinig namin ni kuya na tila mas nagalit pa yung aswang, pero ilang saglit lang ay nawala na rin ito. Kaya medyo nakahinga kami ng maluwag